So, pakinggan naman natin mga boss. Itong statement naman ni VP Sara patungkol sa mga issues na na kinakaharap ng bayan natin. Ayan. Sige, play natin 'to ha. Napakaganda ng mga balita ngayon. My take on the demand to take a drug test for a government official, for all government officials, especially the president. Nakatali yun sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So, ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So, ibig sabihin nun, ang nagmamay-ari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. Yan ang hindi kasi naiintindihan ni Bongbong tsaka nito ni Claire. Na parang sila yung may-ari ng bayan, ng mga tao eh. Hindi po. Sa pagka pag nung nanalo ka sa pagka-presidente at ibinoto ka ng majority ng mga Pilipino, inaaalay mo na yung buhay mo for that duration sa pagsisilbi sa taong bayan. Therefore, ang amo mo taong bayan. Therefore, tagapagtrabaho ka ng mga Pilipino. Hindi ikaw ang amo, hindi ka hari na pagsisilbihan, hindi ka dapat i-worship. I-expect mo talaga na ang being a president is a thankless job. Hindi ka dapat pasalamatan kasi trabaho mo yan. Ikaw ang nag-apply, ikaw ang may gustong mag-lead sa amin. So, trabaho mo na bigyan kami ng magandang buhay. So ngayon, kapag meron kaming kailangan, ibibigay mo. You're supposed to be the father of this country, so you provide kung ano yung pangangailangan namin. If we want something, if we request something, you subject yourself to it. Kung gusto namin na magsayaw ka, magsayaw ka. Kung gusto namin na lumundag ka, lalong-lalo na kung gusto namin patunayan na hindi ka adik. O dapat ikaw mismo, you submit yourself dun sa whim ng taong bayan. Hindi ako adik, huwag kayong mag-alala. Itong drug test result ko, negative. Huling gamit ko noong 2021, hindi pa ako presidente niyan. Ngayong 2022 hanggang 2025, wala po akong bakas ng droga sa katawan ko. So, I am fit to become president. I am fit to drive this country to wherever destination I want to go. Maayos tayo, huwag kayong mag-alala. Dapat ganun. So kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng humindi. Kasi that is a question on your competency to lead. And to erase all doubts on your competency, and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi. Sasabihin mo, pride, ayaw ko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako mag-drug test. Para matapos na, gawin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is a drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides. Nakakahiya ito talaga sa ibang bansa na alam na sa ibang bansa, coming from a family member, first-hand experience, talagang A1 information. Ang presidente nyo adik at pumapayag kayo. Lalo na sa mga military and police, pumapayag kayo na adik ang presidente nyo ngayon. Dapat kasama nyo ang taong bayan na mag-request sa kanya nun. Na we military personnel, kami nga may drug test, yung mga yung mga
kumukuha ng lisensya, may drug test, yung kumukuha ng permit to carry, mga license to own and possess firearms. Kung kami nga nagda-drug test, bakit yung presidente hindi? So, we demand na magpa-drug test para matapos na itong lahat. Dapat nga yung military na nanawagan yan. Or else, kung hindi mo magagawin yan para sa amin, saka na tayo magkita-kita. Oo, wag na tayo magtrabaho. Pumetics na lang tayo lahat. Hanggang matapos termino mo, hindi ka namin poprotektahan. Pero pag nakita namin na ikaw ay matino, malinis, hindi ka adik, at marami pa rin nagpapakalat na adik ka, putang na huliin namin yan. Di ba? Alam mo yun, kasimple-simple. Dapat ganun tayo. Mag nakikita talaga ng ibang bansa na ganito yung estado ng Pilipinas. Wala tayong wala tayong sariling paninindigan. Mantakin mo, sinasabi pa ng mga dilawan na okay na sa amin. Na adik yung presidente, basta importante, hindi maupo si Inday Sara, hindi yan fit to become president. Gago. Paano hindi yan magiging fit to become president? Inanalo yung vice president. Constitution dictates na siya talaga yung next in line. At isa pa, ano lang ba sinasabi ng Constitution? 40 years old, read and write. Para maging presidente ka, kailangan read and write, tapos wala kang kaso. Di ba? Yun lang naman ang kailangan. Diyos ko naman. Paano hindi magiging fit to become abogado to. Hindi nga lang to basta abogado. Pumasa ito sa eksaminasyon kung saan pwede siyang maging judge, maging huwes. Hindi lahat ng abogado pwedeng maging huwes. Kailangan mong pumasa doon sa isang evaluation at examination para pwede kang maging huwes. Ito si Inday Sara, pumasa ron. At maniwala kayo, may mga psych evals yan. Ang sinasabi na si Inday Sara, baliw pa. Paano baliw? May baliw bang ganyan? Utal ba to pag nagsasalita katulad ni Bongbong? Pag ito ba tinanong mo, putangin na sayaw ng sayaw habang nagsasalita, kala mo payaso? Pag ito ba, lunok ng lunok, hingal na hingal, at saka pag ito ba ngiwi ba ng ngiwi, hindi naman. Kita nyo, ang ganda-gandang tao. Meron bang baliw na ganyan? Ang baliw yan, putya. Baka baliw sa akin yan. Oo, walang Yung kasi yung sinasabi na Inday Lustay, Inday Baliw, mga ganun yung tawag din. Yun lang. Yun lang yung kaya nyong ipanira kay Inday. Kasi kung kakalkalin ninyo yung track record dyan sa Davao, putang ina, mapapahiya kayo. Iniwanan niya ng Davao, walang utang. Yung mga nagsasabing baliw, si Inday. Tangin na, tinan mo mga itsura, mga mukhang kuyukot. Ang ina tong mga to. Tinan mo, ang ganda ni Inday. Sabi ko nga sa inyo, nung huling nagkita namin si Inday, nung Thanksgiving, putya, parang kinuryente ko nung nakita ko. Sabi ko, tangin na kung baliw to. Talagang, hindi ka maniniwala ng baliw, tino eh. Sabi niya, very poised. Sabi niya, Boss Dada, ang pogi mo. Alam mo, sa totoo lang, Boss Dada, hindi na ako makatulog kakaisip sa'yo, ganyan. Nasa katinuan ito si Inday Sara. Kasi, sino nagsasabing baliw siya? Mga doktor ba kayo? PhD ba kayo? Mga ba kayo? Mga psychiatrist ba kayo? Psychologist ba kayo? Hindi naman. Mga to parang mga buang. Paano hindi magiging fit to become president to? Vice president to. Pag mamayang gabi, si Bongbong Marcos tumigil ng pagtibok ng puso, bukas presidente na to. Mga tanga talaga kayo eh. On how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buang ako, lukaret ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo, gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik na sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede humindi ang President and Vice President sa drug test. And huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrug test din yon. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrug test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi na... Oo nga. Huwag ka matakot, Bongbong. Putang ina, nagpatuli ka nga. Hindi ka natakot. Di ba? Tuli ka na ba? Hindi ka nga natakot to, nagpatuli ka. Ginunting yung balat ng ek mo.
Hindi ka natakot. Tapos ito, buhok lang, kukunin na gano'n, natatakot ka. Di ba? Nung pinatuli ka naman ng nanay mo, hindi ka naman sumigaw na, this is not connected to public office and public trust. O, hindi ba? Ano to? Masyado kang supot eh. Masyado kang bakla. Ipakita mo yung tapang mo. Tapang-tapang mo. Lalabanan mo yung China, lalabanan mo yung Abu Sayyaf, lalabanan mo yung NPA, lahat lalabanan mo, pati mga kalaban mo sa politik, lalabanan mo, tapos buhok lang, di mo kaya. O hindi ba? Nagpapatunay yan na talagang bogsa ka. Nagpapatunay yan na talagang addictus ka. Sabi ng ate mo, addict ka daw eh. Hanggat hindi ka nagpapadrug test, putya, addict talaga tawag namin sa'yo, huwag kang magagalit. Kasi kapag naglabas ka ng resulta ngayon, kasi sabi nyo 2021, ano na yan, absuelto na. Hindi. 2021 pa yun eh. Tsaka po, tsaka lokohin nyo lelang ninyo. Si Inday Sara, nung nagpa-drug test siya, lahat ng substance nakalagay dun. Tapos siya, isa lang. Isang substance lang. Tapos putang ina, 2 minuto. Mas matagal pa yung inihi niya. Kesa dun sa pag-test, saka makakita ng putang ina testing, 2 minuto, lumabas na yung resulta. Huwag yung lokohin taong bayan. Oo, questionable yung drug test na yon. And ngayon ang importante. Kasi yung 2021, ang importante, habang presidente ka, nagda-drugs ka pa ba? Kasi kung halimbawa lumabas nung 2021, addict ka, okay lang, di ka pa naman presidente nun eh. Pero kung ngayon, 2022 onwards, lumabas, addict ka, yan, delikado yan. Delikado yan. Mantakam nagdedesisyon para sa buhay mo, sabog. Hindi naman pwede yun. Sasamahan ka ni Inday, huwag ka matakot. Sa tuli nga, hindi ka natakot eh. Sa injection, hindi ka natakot. Sa bunot ng ipin, hindi ka natakot. Tapos ito, buhok lang. Putang ina, walang kahirap-hirap yung gaganong ka lang, kukuhanan ka lang ng buhok. Di ba? Man yun para sa yung sarili namin. Ma'am, may mga panawagan ngayon or with all the allegations, corruption against the government and against the president, and as your constitutional mandate, ma'am, as successor of the president, if anything will happen na mag-resign si Pangulong Marcos, how would you uphold yung constitutional mandate mo, ma'am, as successor of the president? How do I uphold? Yes, What do you mean? paano- It's automatic. Yes, ma'am. In case Are you of- ready, ma'am, na Of course. Of course. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang vice president, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Ano masama doon, Claire, di ba? Paano naging destabilization yan? Trabaho niya yan. Trabaho ng Vice President yan eh. Na maging handa. Yung sinasabi mong anticipate, trabaho din niya yun na i-anticipate. Paano ka magiging handa kung hindi ka nag-anticipate? Tayo na talaga to si Claire eh. Bugok talaga eh. Pinagli talaga to si Claire sa suso eh. Yung putang ina niya nakadikit lang sa dingding. Walang silbi sa buhay oh. Kinakain lang ng mga ibon. Yan ang silbi. Wala talaga tong utak si si Claire Castro eh. Ayun sinasabi nga nyo. Binoto nyo ko. I presented myself. Nanalo ako. Oh, so I should be prepared. That's my job. Kasi kung hindi ako ready, ba't ako nag-vice president? Sana nagkonsihal na lang ako sa probinsya namin. O kaya nag-housewife na lang ako. Pero tumakbo ako eh. Oh, kaya nga kami, nag-expect kami kay Bongbong ng more than what he's doing now. Kasi nga, tumakbo siya. Pinresinta niya yung sarili niya. Hindi naman namin siya pinilit. Pinresinta niya yung sarili niya na maglilingkod siya sa taong bayan eh. Hindi sila naglilingkod, nagnanakaw sila, sabi ni Saldi ko eh. Di ba? So dapat nga tanungin natin yung yung performance ni Bongbong ngayon. Ready ba siya? Yun ang tanong, ready ba si Bongbong na mag-lead? Ready siya. Tumakbo rin siya eh. Hindi wala ring question sa readiness ni Bongbong Marcos. Ang tanong, magaling ba siyang presidente?
Successful ba siya na presidente? Presidente ba siya na nakakatulong sa bayan? Kasi yung readiness is not questionable. Yung gustong maging presidente is also not questionable. Kaya nga tumakbo si Bongbong eh. Pero ang tanong, magaling ba siya na presidente? Ang tanong, matalino ba siya na presidente? O yun yung mga dapat na ipatunayan niya sa atin. Kaya nga may SONA, nagre-report siya sa taong bayan para masabi na ito na yung mga ginawa ko. O ito yung mga kapangailangan nyo, ito na yung mga ginawa ko, di ba? Walang hiya kayo talaga. Ikaw talaga, Claire Castro, bumalik ka na sa matres ng nanay mo. Palagay ko kulang. Kulang sa development yung utak mo nung nasa matres ka. Di ko alam kung sa matres ka talaga binuo o sa bahay tae. Comment po on Makabayan Black's call na hindi lang si BBM ang mag-resign, kayo din po and then establish a transition council. Your comment on? Ang sa akin, I have an oath as Vice President. And I said in my oath to preserve and defend the Constitution. So yan yung trabaho ko. Any extra constitutional movements or actions is beyond my sphere. So kung gusto nila na gumalaw sila labas sa Constitution, nasa kanila na yan. So do you think tactic lang nila to take over the government? Ng Makabayan. Matagal naman na yan sila gusto mag-take over sa government eh. So, I don't think it's a tactic. It's matagal na yan. Gusto ng Makabayan mag-take over ng government. Matagal na yan. Matagal na rin nilang alam na hindi nila kakayanin. At saka hindi nila magagawa yan. Kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga pangulo, mga presidente, kung saan nakikipag-negotiate sila na tumutuloy yung kausa nila o kung ano man yung pinaglalaban nila dyan, na merong understanding na pinapayagan kami ng presidente. So sa tingin ko, hindi ko masabi kung bakit nila pinapatanggal si Marcos, pero sa tingin ko, alam nila na walang negosasyon sa akin tsaka sa Makabayan. BP, reaction mo, BP, sa reports? Nako, mabigat yun ha. Walang negosasyon sa akin at sa Makabayan. So when, it's a declaration that when Inday Sara is the president or becomes the president of the country, kayong Makabayan kayo, putang ina nyo, ubos kayo. Kaya double time sila. Double time sila. Kahit si Leila de Lima gusto na tumakbo presidente. Si Risa Ontiveros gusto na tumakbo vice president o presidente. Ang Makabayan Black talagang pinapaimbestigahan na lahat. At ang gusto nila mag-resign pati si Inday Sara. Hindi ba? Kasi nga alam nila na when I am president, there is no negotiation. Putang ina ninyo. It's my way or the highway. Babalik kayo sa gobyerno o uubusin ko lahi ninyo. Doon lang ang pupuntahan ninyo sa impyerno o babalik kayo sa gobyerno. Ganun lang yan. Kaya talagang tain-tae. Etong mga buwaka ng inang mga makakaliwang mga NPA na mga putang inang mga congressman na yan. Dahil si Inday Sara, putang ina talaga. 2.5 years, maniwala kayo, ubos kayo lahat, puking ina nyo. Ngayon, maaaring masarap ang mga buhay ninyo, nakakagala-gala pa kayo, putang ina nyo, sabi ko sa inyo. Pag presidente na si Inday sa 2028, puta, 6 na taon. Para na naman kayong mga langgam at mga surot na titirisin ng gagamitin ang pwersa ng pamahalaan para ubusin kayo lahat. Puta, dapat dyan inuubos pera ng militar eh. Diba, bago tayo makipaglaban sa China, dapat yung laban natin dito sa Pilipinas, kalaban tong mga NPA na to, dapat manalo muna tayo eh, diba? Hindi nga tayo nananalo sa NPA for the longest time. Gusto pa nating girahin yung China. Unahin natin yung mga NPA na yan. At ito, si Inday Sara, putang ina, umanda kayo talaga. It is a declaration that when she's president, you are done. There's no negotiation, no peace talks.
you die or you multiply. If you want to multiply, you go back to supporting the government. But if not, huling Pasko nyo na yan. At papalitan na natin yung mga araw ng kapanganakan ninyo, ng kamatayan ninyo. Yan na ang gagawin natin. Lilibing natin kayong lahat. Galing ni Inday. Carry back to political reset and the potential appointment of Ramon as caretaker president. Sinabi ko na yan kanina. I took a note and I said there to preserve and defend the Constitution. So hanggang dyan lang ako sa kung ano ang meron sa Constitution natin. Labas dyan, hindi na, sa kanila na yon. Hindi na ako kasali dyan. Yung panghuling message mo kanina. Sa ICT event, I said that we are behind, no? The Philippines is behind. Ayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa